Yan kita nga digdi sa balkon sa taas ta ikakabit na itong salag na nahulog kaso hapon. Ito kayang nakasabit digding salag kang nakaagit ang irestoryahan. Di ko namang nuhan na mayo na pala digdi. Tapos kaso hapon kang naglilinig ako duman sa may shower area. May na daw ako nag-shop, nag-chirp. Kaya nga po sa tuya, shop. Pag naghuhuni ang ibon, nagsishop-shop nga yan. Nakada ko nagsishop na, nagaro salit-salit sa lang huni, punyan, hanap ko kung nasa enta. Paggiling ko duman sa baba, nahiling ko na itong salag. Pagmati ko, garuin na po na sana ninda. Di hinayaan ko lang na yaong duman. Pungon yan. Ito nga ning nakadaw ko na may naghuhuni, na salit-salit lang na huni ni gamgam. Hinanap ko, ito pala susyo, palibas nga ni salit-salit, nahulog siya in between duman sa loob ng bathroom at saka duman sa pagitan katong bato. Ang nahiling ko to, mapapating balukag, so ito talagang garo, siguro parang ando palang mahimsa. Di pang balukag, di ko siya kayang anon gamit ang sakuyang muro. Medyo delicate kaya. So nagko ako ng kutsara. Kutsara na lang ang pinagkakwat ko duman sa irarom niya tanganing. Maalalayan ko siyang maiangat tapos saka ko siya pigbalik ko niya di sa lagan niya. Biho kay kung siyang maibalik sa taas tanganing. Di na magparasibot sumagurang Kaya pigdara ko na siya di sa balkon tanganing. Kung kukuano ninda, pero iba ang salag, di mas maganda. Kung dahil ninda kaya, I don't know how they will do it. Pero sabi ko sana, itong makuanan ninda susan ng ubuan. Kaya piglag ko lang ini sa pasama na sa balkon. Hinayaan ko lang, tapos nagduman ako sa luwas, may ginugot-gut ako duman na tabla. Ito na nga nagpapakaray ako ng garden bedding di sa laog ng karigusan ta. Nasakitan kaya ako mag-reach out duman sa may gilid. Kaya gusto ko siyang pakarayon giraray. Ngunyan niya na si parents digdi sa babao habang nag-istoryahan kita pahiling ko sa Indo. Yan, yung utos-uto na naglupad na yan susaro. And then the other one, yung digdi sa baba.
Good morning mula dito sa Shana's Farmhouse. Alas 10 na ng umaga dito sa aming lugar. At kakatapos ko lang ayusin yung pugad ng ibon na nahulog kahapon. So din natin kwentuhan, nakita nyo na merong pugad na nakasabit dun sa may bubong ng balkon. Di ko napansin na wala na siya doon until yesterday. Pawalis ako doon sa sahig ng outdoor CR and bathroom. Nakita ko na yung pugad na nandun sa lapag, nandun sa pavement. So hindi ko pinansin kasi akala ko tapos nang gamitin ng mga ibon at hinulog na lang nila doon. So I just left it that way. And then this morning, nung nakita ko na nandun pa rin yung pugad, pero may naririnig akong munting chirping na galing sa kung saan. So hinanap ko ngayon, nakita ko doon sa may pagitan ng bato saka doon sa pavement. So in between, nandun yung inakay. Ang hirap pag Tagalog, no? Sa salita kasi namin, ang tawag namin doon ugbon or show, meaning maliit na ibon or maliit na manok, or basta yung show refers to a small or young bird. Ganon siya. Tinignan ko yung pugad, wala naman ako nakitang iba pang laman. So I assume na isa lang yung inakay na nasa loob nung nakasabit pa siya doon sa taas ng balkon. Ay, hindi ko kaya damputin mula doon sa kinalalagyan nito kasi maliit lang yung pagitan nung pavement at ng bato. So hindi ko siya kayang dukutin ng ganon. Kaya kumuha ko ng kutsara. Siya yung parang ginamit ko na parang pala. Siya yung ginamit ko para i-lift yung inakay mula sa kinasasadlakan nito. Kinasasadlakan. Hirap na hirap ako mag-Tagalog. Kasi hindi naman mahirap yung Tagalog, no? Kasi bihira ko naman gamitin yung mga terminology na to sa normal na pag-usap sa wikang Tagalog. So ngayon, ginamit ko yung kutsara upang iangat yung inakay mula sa kinadadapaan nito at dahan-dahan ko siyang nilagay doon sa pugad. Nung nilagay ko na sa pugad yung inakay, nakita ko sa bubong nung, di ba nakita yung shower area na parang meron siyang balag, no? Nakita ko na nandun na yung parents. So I think mealtime na, hinahanap nila yung kanilang anak para bigyan ng pagkain. So naisip ko na ibalik na kaagad doon sa balkon para makita na nila. And I think hinahanap nila yon simula kahapon. So hindi ko alam how long they're looking for the bird. Pero as parents, diba, ang hirap na ganun yung sitwasyon. So I feel for them. Nilagay ko na doon sa anong tawag doon? Pasimano ng balkon yung pugad, and nakita ko kaagad na pinuntahan nila, nilapitan nila yung pugad, binigyan ng pagkain yung inakay, and then salit-salitan yung dalawang ibon sa pagbibigay ng pagkain. So I really feel how it is to be parents, and dito mo makikita na hindi talaga nalalayo yung instinct ng magulang, tao man ito or animal or any living things na meron dito sa atin. But later on, I realized na kung nandun lang sa ibabaw ng pasamano yung pugad, pwede rin kasing makita yon ng
ibang hayop na kumakain ng inakay. Halimbawa, daga. May daga pa man din akong nakikita dito paminsan-minsan doon sa bubong. So, pwedeng makita siya noon at kunin siya, kainin siya. Yung pusa ko naman na nasa loob, though hindi ko naman hinahayaang makalabas doon sa balkon kasi lagi namang sarado yung pinto at may screen din naman yon. Pero may iba siyang exit doon sa side kasi triangle yung bubong, 'di ba? So yung dulo nun sa may baba, ano na yun, floor na yon, sahig na yon ng loft. So may opening doon na pwede niyang daanan papunta doon sa balkon, at pag natukoy niya yon, madali niyang mapuntahan niya yung pugad. And I hope na hindi niya matukoy yon. Sa ngayon kasi abala siya doon sa kitten niya. So nilalaro niya doon madalas, kaya sana hindi siya matempt na lumabas, no? So ngayon titignan ko ulit yung pugad kung ano nang nangyari, kasi kanina ginawan ko ng paraan na maisabit sa doon sa barandilya, sa taas ng bubong, nang sa gayon hindi ito maabot animal na potential na kumain sa kanya. Ginamit ko lang yung yontok sa pagsabit ng pugad, yun yung pinali ko para mas patibay, nang sa gayon hindi siya malaglag ulit, kasi kawawa naman yung mga hayop. So yan lang muna sa ngayon, ha. Thank you.